masarap balikan. Merong iyakan, kulitan, kwentuhan, mga kantang masarap pakinggan. Dito lahat binubuhay, sabay tayong tatawa, aawit ng sabay. Musika hapon, kwento kulitan, kantahan. Oh yeah! Musika hapon, kahapon na hit, ngayon trip pa rin. I love it! Musika hapon, dito tayo mag-ibigan. Timeless na musika, buhayin natin ngayon. Musika hapon, kwento, kulitan, kantahan. Oh yeah! Musika hapon, lumang tugtugin, bagong saya ngayon. Musika hapon, sabay balik sa alaala. Timeless na musika, buhayin natin ngayon. Like and share! Musika, gandang hapon po sa bawat isa sa ating mga ka-live na ngayon po ay naka-tune in sa atin pong programa sa hapong ito. Ito ang Musika Hapon. At sa atin pong episode, for today makakasama niyo po kami. Ako po si Rach. At kung mapapansin niyo po ay meron po tayong bagong host. Yes, magpakilala na po. Musikandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sarah at ako po yung bago Yes. ninyong makakasama ngayon hapon. Bago ninyong makakasama sa mga palitan ng ating thoughts. Hello, Sarah! Magandang hapon, Kamusta? Rach. It's very inspirational afternoon para sa ating lahat. Yes! Congratulations! And I'm so happy na kasama na kita. Marami tayong beses na nagkasama na eh. Totoo. Pero this program, isa sa mga pagsasamahan din natin. Yes, I'm so yes. happy. I'm so happy din. I'm so happy And sa this is a ating big mga- opportunity din Yes. for me kasi Wow. napaka-inspirational nitong program na ito. 'Di ba? Last episode ay congratulations din po pala sa thank you Musikanda very Hapon. much. Musika Hapon kasi I listened to the pilot episode. Ang Congratulations. Napakaganda ng topic ninyo and it's very inspirational and relatable talaga. Alam mo, dahil din yan, no? Dahil din yan sa ating mga live viewers na nanonood. Very interaction. Grabe yung interaction nila last Totoo. episode. Napakaganda na kung saan ay nakaka-relate. Nakaka-relate talaga ang ating mga audience. Totoo. No? And ngayon, live na live pa rin po tayo Yes. na napapanood sa ating pong official Facebook page, ang Live Radio Manila. Sa ating Facebook, official Facebook page, Live Radio Manila and Live Radio Philippines sa YouTube. Yes, and of course, meron din po tayo sa TikTok at napapakinggan din po tayo ngayon. Gusto nating batiin ang ating mga listeners sa atin pong radio station. Ayan. Na kung saan tayo ay napapakinggan live na live. Hello po sa inyo na naririyan sa DWET 1179 kilohertz, Santiago, Isabela. Musikandang hapon sa inyong Hello lahat. po sa inyong Hello po. lahat. Kami po ang makakasama nyo in this 2-hour episode. Yes, ngayong tanghali. Ngayong tanghali. Very Oo, 12 p.m. Very 12 p.m. 12 noon ang ating program ngayon. Pero sa bawat isa po sa atin, no, kung kayo po ay nakikinig sa ating radio station and you want to greet someone, Yes. gusto nyo makapag-interact sa amin, of course, you can tune in po sa ating Facebook or YouTube channel. Yes. Nakaantabay Pwede po tayo. tayong mag-shoutout Oo, ng pwede mga tayong mag-shoutout, pabati. mag-share ng inyo pong mga thoughts about our program. Actually, ngayon, nanonood na sa atin ang sabi, Happy Tuesday, everyone! Yan po ay from R. Christian Roda. Hello po sa inyo. Hello po at sa inyo. salamat sa pagtutok sa bawat Thank you isa for sa tuning amin. in po, Yes. ha? Thank you so much. And again, big congratulations sa pilot episode ng yes. Musika Hapon.
as I mentioned, very much relatable yung topic ninyo. Oo. Ano nga ulit yung topic ninyo? Nakalimutan ko agad. Actually ito nga yun. Kaya tayo mayroong discussion every episode is because Musika Hapon ay hindi lamang po music program. Oo. Ito rin ay inspiration Sorry, if I may program. ask din, no? Yes. Saan ba galing ang title ng program na Musika Hapon? Yes. Ang Musika Hapon ay musika sa hapon Ah, okay. na kung saan nagbibigay ng musika at ganun din inspirasyon sa ating Kaya mga tayo viewers. merong discussion in between songs, di ba? And kung last time napakinggan or na-discuss natin ang silent burnout na kung saan talagang maraming mga nakarelate na ka-life sa hapong ito ay pag-uusapan naman po natin ang We Are at War. That's Laban very lang relatable self. ngayon. Yes. Marami tayong pag-uusapan. Later po i-elaborate natin, di-discuss natin yan. Yes. Together with my co-host, of course, Sarah. Of course, I'm very much excited to have this conversation with you, Rach. Yes. And you're back here at Musika Hapon. Kasama niyo po muli kami. I am Rach for Musika Hapon and I am Sarah for Musika Hapon. yes, magandang hapon po ulit sa Magandang bawat hapon isa. ulit. At yan ang programa natin, syempre. Oo. Hindi lang pong po music, kundi inspiration din sa ating mga listeners and viewers. That is Musika Hapon for you. And speaking of araw-gabi, no, araw-gabi natin ding napapakinggan ang bali-balita That's true. sa mga pagkakataong ito about war between Oo. two countries. Araw-gabi din ngayon talaga. Mm-mm. Araw-gabi ka din talagang makakarinig ng balita. Sa ayaw at sa gusto mo, makakarinig ka talaga ng Oo, balita. eh. 'Di ba minsan parang hindi na nga natin gustong mag-open ng Totoo, ng totoo news rin. or any social media kasi Mm-mm. parang every time makikita mo, eto na ang nangyayari, 'di ba? Parang nakakatakot na. Oo, kaya nga, yan ang pag-uusapan natin Oo. ngayon. But we're gonna dive into more relatable topic, no? Kaya nga, inilagay natin siya sa ating topic na We Are at We War, are at war. laban lang self. Oo, Dahil- laban lang self. Dahil ang alam natin talaga sa Filipino culture, lagi nating sinasabi yan. Oo. Laban ka lang Laban ka dyan. lang. Sabi ni Miss Rufa May Oo. Quinto, 'di ba? Mm-mm. Fight, fight, fight. Yes. Hindi, go, go, go. Go, Hindi, go, may go. fight, fight, fight din siya. Oo. 'Di ba? Miss Rufa May. Pero 'di ba kasi yan ang isa sa mga kultura talaga ng Pinoy. Totoo. Laban lang. Talagang lumalaban lang tayo. Oo. Sa ating mga listeners, ano po ba? Meron ba buhat tayong mga pinaglalaban sa buhay? Oo, i-share niyo yan sa I-share amin. nyo yan sa ating comment Oo. section at pwede natin yan pag-usapan. Either dito. panlabas ba yan or panloob? Ano ba ibig sabihin ng panlabas na laban? Okay, so let's talk about first outer wars, no? Oo, Kasi sige. ano yan parang like an onion. Mm-mm. Madaming mga layers, 'di ba? Oh, yes. So, let's talk about outer wars muna. Ano Mm-mm. yung outer wars ba? Yung outer wars kasi yung mga panlabas na struggles natin, yung mga struggles na nangyayari sa paligid natin or situations na minsan wala tayong control. Yes. 'Di ba? Maraming Totoo. mga ganong bagay, Uy, 'di ba, marami yan. Rach? At isa yan sa mga laban na parang hindi mo alam kung paano lalabanan. Oo. Kasi from what you said, ito ay laban na hindi mo alam kung paano mo. Sige, ano yun? Hindi mo alam kung paano mo siya Oo, paano mo siya i-overcome i-control. Hindi mo kasi siya oo. makokontrol talaga Kasi Yes. outer siya Ano It's ba yung- something na nangyayari sa'yo na hindi mo kasalanan, Kumbaga you know? parang external circumstances Totoo. to. Na ikaw And ang struggles. receiver, hindi ba? Oo. So, Uy, napakadaming mga bagay na yan or maraming makaka-relate sa Oo. atin. Lalo't higit, isa sa mga nararanasan natin is, of course, financial struggle. oo naman. 'Di ba? Ngayon pa lang ngayong araw pong ito ang simula ng pagtaas ng krudo. Oo. Mas So- mataas pa sa boses ni Regine Velasquez ang pagtaas ng Totoo crudo din. natin. Oo At sobrang daming umaaray. Oo. Ngayon pa lang. Oo, kanina. First day pa lang, di ba? First day pa lang and then gagawin nila dyan, i-staggered nila yan. Kumbaga parang unti-unti patataasan Itataas. every single day. Di ba? Isa yan sa struggle Oo. na hindi natin nakokontrol. Also bilang, ikaw ay breadwinner ba?
mahilig sa bread. Okay. Siguro. Oo. Pero maraming Pilipino ang breadwinner, di ba? Maraming Oo. Pinoy ang breadwinner. Oo. At isa yan sa mga talagang nagbibigay din ng anxiety rin yan. Oo. Kumbaga Oo yung naman. magkaroon ka ng ganong responsibility. Although ako, I'm happy, I'm grateful, no? Dahil kahit papaano hindi tayo breadwinner, but again, of course, you wanna support your family. Kasi Oo. isa rin yan sa culture natin, Oo. no, sa Pinoy. As a millennial, di ba? As a As a millennial, you have the urge in you na gusto mong i-support yung family na binubuo mo yeah. personally. But you want to support yung Also family na support. pinanggalingan mo, Yes, di ba? totoo. Sandwich tayong Mm-mm. generation, Oh, yes. no? Would No, you yan, agree? naririnig ko yan. Diba? Sandwich generation. And yung ating marami sa mga Pilipino ay breadwinner, hindi ba? Totoo. No? Totoo So, yan. yung tipong kahit na pagod ka na, hindi ka pwedeng tumigil, kailangan mong magpatuloy kasi maraming umaasa sa'yo. Oo. Uy, grabe yung Totoo. hugot. Oo, di ba? oo. Hindi ka Totoo pwedeng rin yan. tumigil. Oo, na kahit anong gawin mo, kahit na sa workplace mo, very toxic, isa pa yan. Isa pa yan. Very toxic sa workplace. Marami kang mga kailangang pakitunguhan. Oo. Not just your boss, but also your colleagues, your workmates. And even the kausap mo work itself, no? yan. And even the work Even itself. the work itself, minsan toxic na eh. Parang Mm-mm. sometimes it becomes too overwhelming. Totoo. Doon sa kakayanin mo lang na sa plate mo, 'di ba? Yes. And tayo tanggap lang ng tanggap, Oo. 'di ba? Ganon. Totoo yan. Uy, kahit na naka-work from home ka. Oo. I myself, I work from home, but Oo. before 10 years for more than 10 years I work in an office setting at isa yan talaga sa mga talagang struggle. Diba? Yung pakikisamahan mo yung Oo. tao. Pag and marami also, kasing tao na pakikisamahan, iba't iba din ang ugali, 'di ba? totoo. Ano bang struggle ng isang work from home? Kasi ako, mag 1 year pa lang akong Oo. work from home. Ikaw, as a Ako, work from home then for how many years na nga? grateful ako na for almost 6 years Oh, wow. work from home na. Mm. Talagang I am one of the lucky people na pagka-uwi dito sa Pilipinas, naka-work from home na. Pero that doesn't mean na you are free from stress or yung work yung stress sa work Workplace. environment, Yeah, oo. sa workplace. Mm. Kasi actually, for me, hindi naman siya mas mahirap, pero may hirap din. Kasi hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Kasi kapag ka, diba, sa on-site, sa setting, sa workplace mismo, office setting, makikita mo mismo yung reaction nila. Live, hindi ba? Oo. Makikita mo yung mga non-verbal cues. Yes. Pero oo. you have to piece yung you have to read between the lines online kapag ka work from home ka. And Oo. syempre yung medyo secluded yung yung place mo kapag work from home ka kasi you Oo. and you alone, hindi Oo. ba? Pero alam ko hindi ka naman alone talaga nag-work oo sa naman. bahay. Of course. Oo I-shout naman. out mo na yan. Shout ang out roommate. naman sa aking roommate and Perfect! forever partner in Oh, life. yeah. Hello sa'yo, my dearest husband. Yun, ganon. Talagang yan ang stress reliever. Stress reliever, Oo. totoo. Alam mo, I relate dun sa sinabi mo na si Ellie ang iyong rest. Sabi ko, yes na yes talaga yun. Totoo. Totoo yun. 'Di ba ang dami kasi pero at the end of the day, alam mo na, may kasama ka. Oo, talaga parang sa- yung gulo, sa bahay. masa-silence bigla. Mm-mm. Sana all. Sana all. Yes. Sana all. Pero hindi rin natin talaga maikakaila na aside from the toxicity na Oo. nakukuha natin from the workplace, meron din tayong mga family conflicts. Oo, totoo yan. Ano pa ba? Social expectations and pressure. Isa Oo. yan. Very millennial din Kapag, yan. alam mo, I think maraming makaka-relate dito. Especially yung mga ka-generation natin. Mga overachiever. Uy. Oo. Aminin natin yan. There's always this pressure. There is this big pressure to always perform. Yung perform na, yung social pressure na you must succeed to prove something. Para meron kang place dito sa mundo, I have to prove something. Maraming millennial na ganyan ang pinagdadaanan ngayon, di ba? Oo. I just wanna... Tataa. I just Tataa. wanna share. I just wanna share. Isa rin yan sa mga experience ko before when I work in a corporate setting. Oo. Yung promotion. Oo.
okay. Isa sa pressure yan kapag nakikita mo yung mga kasabayan mo before ay Oh. napopromote. Kumbaga parang sa'yo, parang meron kang nararamdaman na, bakit ganun? Ba't ako wala? Oo. Diba? Oo. So, isa rin Ang yan sakit eh. din nun, Oo, ha? eh. In fairness. And of Oo. course, nakakadagdag yan sa pressure na nararamdaman natin because again, the social expectation. Oo. Kaya nga last episode na pag-usapan natin, yung social media, isa talaga yan sa avenue Yes. na kung saan nakakadagdag talaga siya Oo. ng Social pressure. media is powerful. Totoo. In both ways, hindi ba? Good and bad. Yes. So, kailangan talaga responsible tayong gumamit ng social media, di ba? Totoo, isa yan sa mga napag-usapan nga natin Oo, last time. Na, very much relatable and very much Yes. true. And for me personally, no, I think ma-share ko lang kasi ma-share naman ako. Sige, I'm an share open mo lang book. yan. Okay. I think one of my outer wars right now, and I know maraming makaka-relate dito, ay social pressure. Social Oh, pressure in what kasi way? 'di ba sa edad natin, you cannot help but compare yourself with others, with other people our age. Ganon. Parang feeling mo dapat at this age, may bahay at lupa ka na, may sasakyan ka na, may savings ka na. Oh, wow. 'Di ba? Pressure, 'di ba? Actually. Minsan nga hindi ko alam kung anong ulam namin mamayang gabi. Ganun pa kayang kalaking pressure yung iladagdag mo sa Yes. sarili Totoo. mo. 'Di ba? Mm-mm. Pero minsan nare-realize din natin na ako rin pala yung naglalagay ng pressure sa sarili ko. Ako lang din naman palang gumagawa ng problema. Wala naman palang pakialam ang mundo, hindi ba? Pero Ganon. bakit kaya ganon? Parang we tend to be overwhelmed, Oo. no? Sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Not only the expectation of the social of the society, Oo. 'di ba, in general, but also sa atin. Kumbaga, yun yung mahirap eh. Yung meron na silang expectation. May Yes. expectation May ka pa sa expectations ka pa. sarili mo. Kaya dumadagdag ng dumadagdag yung pressure. Pero Yes. minsan kasi nakakalimutan natin na yung small step forward is still a step forward, 'di ba? Oh, wow. Kahit maliit 'yan. Yes. Diba? Uy, sabi nga, small progress is still a progress. Yes, it's still a progress. Mm-mm. Minsan nakakalimutan nating i-appreciate yung mga maliliit na bagay. I don't know why. Siguro talagang nakatatak na sa atin yan na medyo mabigat-bigat yung pressure natin sa sarili. Yun nga, lalo na kapag overachiever ka. Kapag you want to prove something. Yes. Ganon. Totoo. Pero Oo. alam mo, isa yan sa mga bagay na nakakatuwa naman sa Pinoy. Oo. On a positive Oo note, naman. ang Pilipino ay masyado adaptive tayo. Oo. Sa- As sinasabi nila, very much famous sa Filipino ay resilient. Yes. Diba? Resiliency. Resiliency. Isa yan. And also, not only that, but also madiskarte rin ng Pinoy. Oo. Kasi No? ang bilis mag-adjust ng Pilipino. Totoo Tayo din. na lang nagbubuhat sa sarili nating bansa. Totoo din. Pero I want to challenge the resiliency of Filipinos, ha. Not in a bad way naman. Pero minsan kasi sinasabi natin na matibay ang Pilipino. Totoo naman. Yeah. Pero minsan kasi kailangan nating aminin na may mga taong napipilitang maging matibay dahil wala silang option. Uy, totoo Diba? rin yan. Mm-mm. Oo. Minsan parang inaasahan na lang ng tao na kakayanin niya. Oo, ganun. Pero ano yun, sometimes yung kailangan natin admit na yung totoong strength is admitting that something is hard. Oh, wow. No? Ang hirap niya na. Diba? Ang hirap aminin sa sarili mo na nahihirapan ka sa Oo. isang bagay. Self versus self. Yes, totoo. Ang hirap aminin ang hirap mo nang aminin yan sa tao, mas mahirap pa yan aminin sa sarili mo. Oo. Na nahihirapan ka. Yan yung dahil may social expectations Oo. tayo. Na nilalagay mo din sa sarili mo, Oo, na diba? inilalagay mo rin sa sarili mo. And because of that, it actually creates that inner war. Inner war, yes. Diba? Yun yung mga Yun. bagay na struggles natin sa ating buhay, no? Yes. Kaya sa ating mga ka-life and viewers right now, ano ba ang mga panlabas na laban po ninyo na
humubog sa inyo kung sino po kayo ngayon. Comment down below dahil mamaya-maya po pag-uusapan naman natin ang relation between outer and inner wars. Yan naman ang ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero bago pa dyan, syempre, tututok muli tayo dahil meron ulit tayong mapapakinggang Special awitin. guest. Yes, special guest. From one of our special guests. Pero pagbalik natin, pag-uusapan natin yan lahat. Yes, magbabalik po ang Musika Hapon. Musika hapon, kwento, kulitan, kantahan. Oh yeah! Hapon na. Good vibes na. Sabay tayo, aawit lang. Musika Hapon Special Edition. Every Tuesday and Thursday, 1 to 3 p.m. May kwentuhan, kantahan at kulitan. Perfect combo para sa masayang hapon. Don't miss it! Sabay-sabay tayong tumambay dito lamang sa Musika Hapon Special Edition. Here at Live Radio. Tatak, totoo. Pagdating ng panahon, bababa na ang oil. Sana. Oo, no. Sana soon. Actually, ginagawa nila ng paraan yan ngayon. Sana talaga. Sana hanggang ngayon na lang yun. Sana hanggang ngayon lang ang price hike. Yun na yun. Yun na yun. Dahil maging sino ka man, aaray ka talaga sa oil. Kahit wala kang kotse, Oo. aray ka talaga. No? At Ganun. talagang nagsasama, kumbaga parang nag-aano na ang konektado. Konektado lahat. ang ating- Totoo. Parang pag nagtaas ang gasolina, tataas na lahat. Pati kilay mo, tataas Totoo na. rin. Oh, Tataas gusto ang mo kilay. yun. Pero sa ating mga viewers ngayon, masayang-masaya pa rin sila Oo. na nakakasama. Uy, gusto ko pong i-shout out ang Zion Chambers Singers. Hello po sa inyo. Alam niyo po mga ka-life, isa to sa aming pinagsasaluhan. Oo. Choir ni, Doon kami ni talaga. Sarah. Oo. Doon kami talaga ganon. Doon kami nice to meet you po. Oh, nice to meet you, Oo. ganyan. At shoutout po sa ating president na si Kuya JP at si Ate Ingrid na nanonood Hello din po sa ngayon. inyo. Ang ating beshi na si Maylene. Uy, get well soon. Get well soon po, Ate Get well soon Maylene. po sa inyo and get well soon din kay Mami. Opo. Get well soon sa inyo. Uso ang mga sakit niya. Oo, no? uso rin ang nakakasakit naman kasi Kahit talaga. naman din ako na very isipin. healthy. Diba? Very healthy, magkakasakit din ako. Oo eh. Oo. Kasi napakarami natin talagang iniisip ngayon. Not just yun nga yung kaninang na-discuss natin, the outer wars. Oo. But also now, Let's as we talk about promised, inner wars inner naman wars tayo. naman tayo. Ano Eto naman ang na. inner wars? Palalim na tayo ng palalim, Oo, Rich. Grabe na to. Yung inner wars naman natin, yun yung mga battles na hindi nakikita ng mga tao. Multo. Oh. Ganon. Multo natin. Multo natin. Kasi kahit minsan tingin ng tao sa'yo, okay ka. Okay ka naman sa loob. Masaya ka. 'Di ba? Madali naman mapeke yun eh. Ngiti ka lang, totoo okay ka rin. na. Pero sa loob, may struggle. 'Di ba? Yun. Yun ang inner wars natin eh. Uy, marami tayong mga nararanasang ganyan Oo. na. I don't wanna speak in general, pero ako mismo nakakaranas Totoo. ng ganyan, no? For example, kasama ba dyan ang, for example, ang isa sa mga examples would be self-doubt, Oo naman. Diyan napapasok ang self-doubt. no? Yung ginagawa mo naman yung best mo, kaya lang parang pakiramdam mo kulang ka pa rin. Oo, Hindi eh. ba? Ang hirap din pala ng gano'n. Oo, takot kang magkamali. Overthinking. Overthinking. Emotional wounds. Ayan na, para na ako nagsushoot ng daggers dito sa studio. Ayan, bang, bang. Pero Isa-isa na oo, tayong ha? tinatamaan. Totoo. Kasi isa rin yan talaga sa mga bagay na nararanasan ng bawat isa sa atin. Oo. No? Ikaw ba, ano ang iyong pinaka-inner wars? Naku, bukod sa marami. Pero yung pinaka siguro I am trying to overcome ang imposter syndrome. Grabe. Yan yung- Paki-explain ang Yan yung imposter feeling na syndrome. I know maraming makaka-relate dito kasi para siyang connected sa self-doubt. Connected siya sa maraming mga inner wars natin kasi yun yung feeling na parang hindi mo deserve yung success mo.
'Diba? Yung feeling na anytime may makaka-discover na hindi pala siya magaling. Ay, sasabihin, puro chika lang naman si Sarah. Ganon. Yun yung imposter syndrome. Malala yung imposter syndrome ko. But right now, I feel very lucky dahil nasa point ako ng buhay ko na I have a lot of people who supports me. And Wow. uplift me. Ganon. Kasi hindi lang yun yung para kukonsentihin ka, pero to keep you grounded din. Oo. Ikaw, anong mga napamalengke mo sa dami ng inner wars na... Ako, isa sa mga inner wars na meron talaga ako. And I'm still trying to overcome is yung pagiging overthinker. Maraming Yes. ganyan. Alam mo, ang hirap ito talaga ang kalaban mo yung sarili mo. Oo. Kalaban mo ang sarili mong pag-iisip. Kumbaga parang, sabi nga this is the war in the mind. Oo, oh my God. Ang lalim nun. Ang War hirap. in the Isa mind. rin to sa mga struggles, hindi lamang dahil may self-doubt ka, kung hindi iniisip mo ng paulit-ulit yung hanggang bagay. sa lumaki na ng lumaki, no? Oo, hanggang sa lumaki ng lumaki, hanggang sa hindi mo na alam kung kumbaga hindi mo nga rin alam paano nagmula eh. Oo. 'Di ba? Yung ganung Hindi mo alam kung saan mo nakuha Oo, yun. kung saan mo nakuha yung maliit- thought na yun. Oo. Naku, I can At relate to that. Yes. At bakit kaya nag-overthink ang tao? Ikaw, sa tingin mo, ikaw ba nag-overthink ka din? Oo naman. Parang siguro sa point ng buhay natin lahat, there will come a time na mag-overthink ka kasi nga you're doubting yourself. Oh. Nag-overthink tayo kasi we haven't found the answer why you deserve things. Para sa akin ganun eh. Parang nag-overthink ka kasi hindi mo pa nakukuha yung sagot. Pero the moment na makuha mo na yung sagot, okay, natapos na eh, nasagot na eh. Ganun. For me, ganun. Oo. Ikaw, sa tingin mo? Ako, nagsisimula siya, I think, lack of confidence din sa sarili. Totoo. Sometimes, kahit kaya mo naman talagang gawin yung isang bagay, kahit na meron ka naman talagang kakayanan, but because you are lacking of that confidence sa sarili mo, na-overthink ako, ano ba? Kaya ko ba talagang gawin tong bagay na to? Kaya importante din na may mga nagsusupport sa'yo, no? Na Oo. nagko-convince sa'yo na kaya mo yan. Actually, Oo, kasi totoo. minsan kung hindi mo kayang sabihin sa sarili mo na kaya mo yan, may ibang taong gagawa nun sa'yo. Katulad ni... Kala mo, Ito na shout naman out din tayo. natin Shout yan. out na rin talaga natin. Nanonood din naman siya ngayon. Hindi pa siya nagla-lunch. Mag-lunch na po. At hindi pa natutulog. Aminin Oo, nyo at yan. hindi pa tayo natutulog. Kasi like what I said last time, ang amin pong schedule ay panggabi. Baliktad tayo. Yes, Oo. right after work talagang Diretso, Diretso ganun. tayo sa musika hapon para sa ating mga ka-live. Pero hindi tayo mag-overthink for Oo. the day. Yes. Dahil bukod po sa ating mga inner wars na nararanasan, isa rin is yung emotional wounds from the past. Ay, grabe Naranasan mo naman ba yun. Oo Na-experience naman. mo ba yan? Naririnig mo ba yan? Alam mo, Naririnig natin yan. well, alam mo, as a millennial ha, hindi ko naririnig yan before. Oo. Parang, Nabigyan siya ng label. nabigyan siya ng label and na-discover siya na, uy, that's something pala Oo. na we struggle with. Sa No? totoo. Mm-mm. Pero, oo, may ganyan tayo. Yes. Kumbaga, sino ba? Sino bang walang ganyan na emotional wound? Kasi meron tayong mga bagay na tinatry nating mag-heal from the past. And minsan hindi natin yan nadidiscuss with ourselves. Kaya nakikarry over siya sa buhay natin. Nagmumulto siya minsan Ang whenever. hirap, no? Oo. Yes. Yun yung mga inner war na meron tayo. Marami pa pero those are few of the inner wars Oo naman. na meron tayo. And sometimes, inner wars are harder Oo. than outer wars. Kasi, for me, what my take on this is, kumbaga yung outer wars, hindi mo man siya makontrol, but you know for sure that it's there. Oo, you see it coming kasi, di ba? Kumbaga, nandun talaga siya. Kumbaga, alam mo, for example,
ayan, yung mga struggles natin Oo. financially, Mm-mm. we already know na we are struggling. Papunta ka na doon. Oo. Uy, paubos na. Oo eh. Oo. Pecha de peligro na. Yon, diba? Mm. Nakikita mong paparating. Oo. But, your inner wars, alam mo nandyan yan, hindi mo rin siya kayang kontrolin, and at the same time, hindi mo rin alam kung papaano mo siya i-overcome. Oo. Ang Ikaw, how hirap. is there any way that you can overcome some of your inner wars? Ako, ang ginagawa ko talaga, I always think, kasi nga ang aking inner war talaga ay overthinking. Overthinker talaga ako. Malala ang overthink. Pero ang lagi kong iniisip, kung ano yung mga bagay na kaya mong kontrolin, yan lang dapat yung bagay na dapat mong Ay, iisipin. Tama yun. Kapag hindi mo na siya kayang kontrolin, ibig sabihin, hindi na siya para sa'yo. Hindi mo na siya kailangan, parang ano din, parang may pagka-control freak din pala yung mga malalang overthinker. Diba? Kasi Yung- they're trying to tweak things Yes. according to what they Oo. want, no? Oo, na parang, dahil nga may mga bagay kang iniisip, kaya ka nag-overthink is Oo. because may mga bagay kang iniisip na dapat hindi na sana yun ang Oo. focus mo. Pero since na you have that kind of can we say personality? Personality, I think. Oo. Meron kang bagay na ganun. And for me, based on my experience, I try to overcome it by, just thinking what really matters. Mm-mm. Kung ano talaga yung importante. Oo, kasi minsan nawawala na tayo sa line of thought kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. Napupunta tayo dun sa mga side quests, kumbaga, Oo, no? oo. Mm-mm. Na parang, ang ganda nun. Ang Diba? ganda ng insight na ganun. and also, as someone, and sa atin din siguro na mga ka-life, if you are, struggling with this type of inner war din sa sarili mo, para sa akin, you have to identify and you have to admit to yourself kung ano talaga yung kung bakit siya kumbaga kung ano yung struggle na nararanasan Why mo doon. is it existing? Yes, bakit Oo. siya nangyayari sa'yo? Kasi from the moment na maano mo siya, ma-identify, alam mong solusyonan siya. Oo. Admitting muna, no, na may nangyayari, Mm-mm. no? Oo, and gusto ko rin yung sinabi mo kanina about the imposter syndrome kasi there are times, actually ngayon ko lang siya narinig. Oh. No, na meron palang ganun, and maybe one of our or some of our ka-life, isa rin yan sa mga inner struggles nila ngayon. How do you overcome it as someone who's struggling with it? Paano mo siya nakokontrol? I'm still trying to figure out talaga. Mm-mm. Pero may mga times talaga na sobrang lala. Feeling mo hindi ka worthy sa kung ano man Talaga. meron ka sa trabaho, sa business, sa career, ganyan. Mm-mm. Hindi mo ma-expect na meron ako nito, ganyan. Oh. So, katulad ng sinabi ko, I surround myself with my support people. Yung mga day ones ko dyan, yan. Yun. Kasi sila yung nagkukumbinse na kaya mo yan, deserve mo yan, ganon. Minsan kasi di natin, very common phrase na ngayon, deserve mo yan sis, check out mo na yan, ganon. Yun nga yung ating, di ba, laban lang. Laban lang. Laban lang, Oo. deserve. Pero minsan kasi, sa sarili mo, di mo magawa yun, di mo masabi na deserve mo yan. So, sometimes, you need someone to tell you, you deserve it. So, push through. I like that. Mm-mm. Maganda rin na isa rin sa mga bagay. Ito na ano ko lang to, nakita ko lang to or narinig ko na to somewhere Mm-mm. na ang sabi, your success is not luck. It is your effort and perseverance Oh. paying off. Ibig sabihin. Ang ganda naman, no? Yes, so ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay mong success, it's not because you're lucky. Mm-mm. It's because you are hardworking, Mm. you're doing a lot of things, persevere. Para mapunta ka dun. Kumbaga, piece by piece, It's- ikaw bumuo niyan. It's something that's paying off kung Mm. bakit kaya nangyayari yung mga bagay na yun. Ayan, sa ating mga listeners, ganyan, ikaw ang may kagagawan ng success mo. Oo, Yes. tandaan natin yan para Mm-mm. maiwasan natin yung imposter syndrome or self-doubt. Alalahanin natin that whatever is happening in our lives, no? Kaya mo. Kaya mo. And because, dadala ka dyan dahil din sa pagiging
pagiging hardworking. Hardworking. Oo, kasi alam mo, minsan, yan yung nakakalimutan natin eh. Na, uy, tap mo naman yung Oo. sarili mo. You're doing a good I-reward job mo yung naman. sarili mo, diba? Oo. Kasi sa dami ng iniisip natin sa buhay, sometimes nakakalimutan natin na, uy, nag-work Oo. hard ka din naman. Totoo. Diba? You're working hard, so you deserve it. You deserve it. Kung ano man yung Yes. success na meron ka. And sometimes, itong mga bagay na to, sana sa ating mga ka-life na nakaka-experience ng mga ganito, let's not be hard Oo. to ourselves. Oo, totoo yan. Kasi minsan mas mabait tayo sa ibang tao kaysa sa sarili natin. Uy, totoo. Aminin mo. Oo. Parang guilty rin ako Guilty. dyan. Maraming guilty dyan. Mag-react yung mga guilty. Mag-react yung mga guilty. Minsan, Mm-mm. sa sarili natin, minsan hindi tayo nagiging mabait. Mm-mm. Pero mabait tayo sa iba. Totoo rin. Isa sa mga isa sa mga na-experience ng mga Pinoy ay yung, ito nabanggit mo to kanina, pressure to succeed for family. Oo. Actually, for family, not just for yourself, but for your family. Sometimes, may mga bagay kang nagagawa sa buhay or kailangan mong gawin. It makes you strive Oo. kasi you're trying to prove a point. Oo. Parang nabanggit mo yun. Oo, you're trying to prove a point. Isa Kasi yan sa mga din. kapag ka meron kang, yung iba, yung iba yun, no? Pag meron kang ginawa, you feel like you deserve living in this world. May mga ganong mga klase ng tao na nakikita nila yung self-worth nila kapag ka meron silang ginawang something. Oh. Pag wala, I don't have anything. May ganon. Mabigat yung ganon eh. Ang hirap niyan. Isa yan sa mga culture na meron tayo na Pilipino. Oo. Kasi syempre, 'di ba, very very family oriented. Family-oriented, oo. Family oriented. Another culture that we have would be the hiya culture. Ay, oo. Guilty ka dyan? Hindi. Ako guilty dyan. Hindi ako Guilty mahiyain eh. Guilty ako sa hiya culture. Na parang, for example, sa restaurant, Oo. nagkamali ka ng serve sa akin na food, hindi na kita i-call out. Kakainin mo siya Okay na talaga. yun. Oo, Parang, okay na yun. Sige, Kahit okay allergic na ka. to. I remember, kumain kami one time sa isang restaurant dito bandang Hill Fernando. We're here at Marikina po pala. Opo. Sa ating mga ka-live. Shout out sa ating Cornerstone yeah. Studio people. Yes, kasama natin sila Kasama ngayon. natin sila ngayon. Yes, and going back yun nga, kumain ako one time sa isang restaurant. And napunta kami, or meron binigay sa amin, may na-serve na food. Akala namin na libre siya. Wow, meron tayong dim sum. May complimentary. Oo, wow. Parang dahil ba marami tayong order ngayon, kaya meron tayong dim sum. So, ginawa namin, kinain namin siya dahil libre. Oo, Diba? syempre. Yun, bumalik yung ate, yung nag-serve sa amin, sabi niya, sir, hindi po pala sa inyo yung food. Alam mo, nahiya kami. And sabi na namin, sige po, babayaran na lang namin. Because we know na, syempre sa mga ganun, ang mag-pay nun is Ay, yung yung nagsiserver. server. Ang hirap din naman. So, dahil nahihiya na rin kami, kinain na lang namin siya. Oo. And for me, isa yan din sa mga na-experience ng Pinoy, the hiya culture. Yung parang fear of speaking out. Yes. Your opinion. Mm-mm. And sometimes, ang worst pa niyan, kapag nangyari yan sa'yo, and then, tahimik ka na lang. Tahimik ka na lang. Oo. You let things happen. Mm-mm. Kasi Yes. ayaw mong magsalita. Yes. Oo. Ang husband ko naman ang nakaka-relate dyan. Oo. Kasi hindi talaga siya nagsasalita. Tapos ako yung nagpupush sa kanya na, sige, magsalita ka, humingi ka ng Hindi ketchup kay sis. Ganon. Hindi naman po PPC. Hindi naman. Hindi naman. Siya naman ay man of a few words. Oh. Oo. Kasi siya talaga ang nag-encourage sa akin sa mga bagay-bagay. Pero it's been a struggle for him. For example, no, as simple as paghingi ng ketchup sa mga fast food chains. Sabihin ko, kulang tayo ng ketchup. Hihinga na siya. Mag-internalize muna siya. Okay, sige. Sige, ganito sasabihin mo. Pero eventually naman, nag-i-improve na kumbaga. Na nawawala na yung hiya. Oo, ganun. Kasi you have to speak your mind eh. You have to speak your mind, pero dapat in moderation. Hindi naman dapat lagi, di ba? Why do you think it's important to speak up your mind? Kasi you might have something na valuable, opinion that is valuable, and it can help you.
kapag kayong isang bagay, kinikip mo lang sa sarili mo, nasusuppress siya. Oh, Diba? talaga? Nasusuppress siya. And sometimes, it will backfire and connected sa anxiety and overthinking na, sana pala nagsalita ako ng ganito. Babalik siya in some other, after few days, na sana pala nagsalita ako nito kasi kung nagsalita ako, mababago siguro yung outcome. Oh, yeah. Should have, would have, could have, ganon. Oo. Oy, ang hirap din ng ganun na parang sana pala, meron din akong ganyang culture. May ganyan din ako. Oo. Na sana pala ito yung ginawa ko. And sometimes nakakadagdag din siya Nakakadagdag ng Oo, anxiety, di ba? anxiety. So that's the reason why it's important to speak up your mind. Totoo. And for all of our listeners and also for us, hindi lahat ng laban kailangan nating itago. Kasi hindi naman din natin kailangan labanan mag-isa yung mga bagay-bagay, yung mga struggles natin, 'di ba? It's okay to ask for help. Oy, yes. 'Di ba? It's okay. It's okay to ask for help kasi it's also okay to take a pause. 'Di ba? Oh, wow. Take a rest, Ang katulad ganda nung nun. sinabi, pinag-usapan ninyo last episode. Kasi masyadong overwhelming ang buhay, no? Totoo. 'Di ba? Overwhelming mang buhay, and at the same time, kung mangyayari, kumbaga, if you're harder to yourself, ang hirap Oo, nun. paano ka pa maaano niyan? Tama. Naku, palalim na ng palalim ang Oo, usapan natin. Baka may mahanap na tayo ng oil Oo, dito. pero alam mo, Sobrang gusto kong tanungin ang ating mga ka-life kung mayroon ka bang laban sa loob mo Oo. na walang ibang nakakakita. Uy, feel free to comment that down below. This is a safe Hugot. place. Yes, we Yes. can discuss that further. Pwede nating pag-usapan yan. We can share sa atin pong podcast for today, sa ating program for today. But before that, later on, ay pag-uusapan pa nating higit ang correlation between Yes. outer and inner wars sa atin Connected pong sila together. Yes, sa atin pong pagbabalik. Pero bago po yan, tayo ay makakarinig din ng awitin mula po sa ating guest artist. Yes, magbabalik po ang Musika, Musika Hapon. hapon. Musika hapon, kwento, kulitan, kantahan. Oh yeah! Hapon na! Good vibes na! Sabay tayo, aawit lang. Musika Hapon Special Edition. Every Tuesday and Thursday, 1 to 3 p.m. May kwentuhan, kantahan at kulitan. Perfect combo para sa masayang hapon. Don't miss it! Sabay-sabay tayong tumambay dito lamang sa Musika Hapon Special Edition. Here at Live Radio. Tatak, totoo. Yes, at nagbabalik po muli tayo upang i-discuss ang ating naantalang topic Oo, kanina. kasi lumalalim na talaga, no? Yes, the correlation between outer and inner wars. Paano Oh yes, nagko-connect, paano no? ba yan i-connect? Kasi syempre, ang outer war bilang yan ay isang bagay or isang laban sa iyong buhay na very visual, very Halata, obvious. yes, Oo. obvious. And then the inner world is something that you Oo, have. silent wars. from within. Silent. Ganon. Ang nakakatawa din dito, interesting dito, mahirap na sila parehas, nag-tag team pa sila, no? Oo nga Nag-tag eh, team no? pa talaga sila. Mm-mm. Yan. So, ang ibig nating sabihin dito, dun sa correlation, nagko-connect sila. There are times na yung panlabas na struggle natin, nagiging panloob na struggle. Kumbaga, nagsisimula siya sa labas. Pero eventually, nagtutuloy siya sa loob. Kumbaga, namumunga siya. Ganon. Oo. Let's take for example yung pag may financial problems ka, katulad nung napag-usapan natin kanina, 'di ba? Yung pag may financial problems tayo, if you've been there for a very long time, yung nag-iiba yung tingin natin sa sarili. Would you agree? Nag-iiba yung tingin natin sa sarili. Totoo. Oo. Parang nade-degrade yung tingin Oo. mo worth ng sarili mo. Totoo. Kasi meron kang mga bagay na hindi na-afford. Oo. Parang minsan hindi na siya tungkol sa pera actually. It starts affecting
how you see yourself. Oh. Yung self-worth mo, like what you said, yung self-worth mo, naapektuhan na. Ganon. So, connected siya in that sense na nagbubunga siya. Oh. Nagbubunga siya. Another one, yung parang kapag merong, halimbawa, family conflict, ito yung sinasabi nila, pag meron kayong pinagdadaanan sa family ninyo, since we are family-oriented, very, kumbaga napaka-impactful ng problema ng pamilya. Oo. No? Madadala mo talaga. Madadala mo siya, and that relates to emotional trauma. Oo. How would you know if you have emotional trauma? Ano ba yung parang na-experience ng tao? Ang na parang, lalim-lalim. may emotional trauma pala ako. Oo. Ang lalim-lalim nito kasi Mm-mm. sometimes you feel like kapag tapos ka na dun sa problema, you feel like, oh, okay, it's done. Yeah. Pero may bumabalik talaga. That is trauma. Pag something na nag-trigger sa'yo happens in the future, let's say the emotional trauma happened way back or decades ago. Okay. Nangyari nung kabataan mo. Okay. Pero you didn't heal properly. It will come back kahit when you're in 30s. Kasi na-experience ko yan eh. Anong, may sige, mga- best example. For example, I would say na meron mga kasi nga si Sarah po ay very much overachiever nung bata. may mga achievements tayo na again, you put pressure to yourself. Even as a kid, I put pressure to myself. Oo, Grabe. even as a kid. At bumabalik siya ngayon. That's why I have imposter syndrome. Kasi bumabalik siya ngayon na I should have done this, I should have done that, pero hindi ko ginawa. So, I do not deserve whatever I have dahil meron akong emotional trauma from the past na hindi ko siya dinil properly, hindi ako nag-heal properly. And that's actually what's happening to a lot of us, especially our listeners today. 'Di ba? Pwede. Oo. Alam mo na parang naaalala ko yan, relating it to a family conflict, to emotional trauma. I think one experience that I've had before is not being close with each other. Sa family kasi namin, it's really, hindi kami masyadong I love you. Hindi Diba? May kayo mga ganun- vocal. Yeah, hindi tayo vocal. Although, of course, we love our family. Oo. They're our top priority. But, hindi namin siya kayang i-vocalize na, Oo. uy, love kita. Parang very Oo, awkward, diba? parang tabu siya pag Yeah, sa family. mm-mm. Yung mga kuya, ate, ganyan. Yes. Ang hirap at the sabihin. at the same time, saying sorry. Hindi rin yan. And marami ring families ngayon na ganyan. Yung parang, kapag nagkaroon ng conflict, na lang, iba-brush off na Brush lang. off na lang, move on tayo sa next. Move on. Oo. Basta magkapansinan na tayo, Okay na. nagka-elbowan na tayo, ganyan, okay na. Oo, okay But na. sometimes it really impacts dun sa parang, wait lang, nagalit ako dito eh. Oo. And hindi siya nahihil in a way na hindi nyo kasi napag-uusapan. And yun ang isa sa mga, di ba, yan, correlating it to each other. Oo. Ulit, family conflict and then emotional Kasi trauma. nagmamanifest siya eh, 'di ba? Nagmamanifest. Nagmamanifest siya after some time, even though na nakatapos ka na dun sa phase na yun. Yeah. It will manifest in your life kapag hindi ka nag-heal properly, no? Yes. For example, yan yung pag hindi pag sorry. So kapag naka-encounter ka ng isang bagay or na isang experience na sometimes tatanggapin mo na lang siya. Oh. 'Di ba? Kahit na wala kang marinig na explanation Oo. kung bakit Pero nangyari yun. As just to relate with that, no? Kasi ganyan, parang normal siya sa Filipino culture, Filipino family, yung hindi kayo very vocal. Siguro yung generation ngayon, we're very vocal. Yeah, yung- I believe so. Oo, no? oo. Yung from Gen Zs to 6-7 generation. Oh, wow. Anong generation na ba tayo ngayon? Hindi ko na alam Hindi kung ko ano na dyan. alam. Pero siguro kasi right now, the millennial parents are vocal when it comes to their parenting. Kasi parang binabawi nila yung mga hindi nila hindi nila na-experience from their own past, Oo from their nga. own family. Pero before, yung parang paghingi ng sorry, ang hirap gawin.
ang hirap gawin kasi hindi mo siya alam, hindi siya na-practice sa'yo eh. Hindi ka sanay eh. So Exactly. even paghihingi ng sorry, hindi mo magawa. Kasi nga, you don't know how to do it. Yeah. Not just accepting sorry, natatanggapin ko na lang, but also giving apology. Oh, yeah. Mahirap, 'di ba? Even I love you, parang napakahirap pang ang hirap pang Yes, ilabas sa actually, atin, 'di ba? Oo, alam mo, ang hirap din yan ha. Ang hirap niya sabihin, but of course, alam mo naman sa sarili mo Oo. that you love them. Nandoon tayo nakakulong eh. Alam naman niya 'yan. Yeah. Alam oo. naman niya, hindi ko naman na kailangan sabihin. And, But we ang need to say hirap. it. Oo naman. Oo, we need to Oo vocalize naman. it. Kasi nandoon yung parang stamp of approval na mahal kita, ganon, Yes, 'di ba? tama. Mm-mm. And another one that I would like to add, because we are working we're working In a corporate setting. Yeah, oo. and I mean, tayong dalawa mismo nagtatrabaho Oo. tayo. I wanna say na yung mga career struggles natin, kanina na pag-usapan natin yan. Ako, ang struggle ko talaga before is yung comparing myself, my career path, Oo. my career ladder, Mm-mm. sa ibang tao. Ang mga promotions. Yes, ang mga promotion. Versus ngayon, feeling mo tuloy, hindi ka na good enough. You're not Oo. worthy. Mm. Because you're not able to get that opportunity. Oo. Parang nakukumpara mo sa iba na mga tumataas ngayon. Exactly. Tapos ikaw, bakit hindi? Masakit yung ganun. So, Masakit yung ganun. So sa ating mga ka-life ngayon, I think some of you are experiencing this kind of inner wars. We'd like to know exactly kung kung papaano and para matulungan namin Oo. kayo. And your experiences and how you were able to overcome it. Mm-mm. No? Kasi may mga iba't iba tayong ways to overcome it eh. May mga iba't ibang paraan. Yung iba, yung iba dinideflect. Yung iba dinidisregard. Okay, Oo. next problem. Pero yung iba hinaharap talaga. Paano natin yun hinaharap? Oo. 'Di ba? That's a good question for all of our listeners, no? Oo. Yun. And sometimes, ito pag-uusapan natin to later, how do we win no sa ating mga struggles and everything. But sometimes, isa din sa mga napapanahon or nakikita natin na relating it to the outer to inner war. Sabihin natin yung war na nangyayari na, Okay. na ngayon. Mm-mm. 'Di ba? I think nagsisimula talaga for me nagsisimula ang war ng bansa laban sa bansa. Tingin mo nagsisimula yan sa puso ng tao? Oo, sa puso ng tao kasi they want to do something Oo na hindi approved nung isa, Oo, but they eh. want to push it. Oo. So, ayun. But on a bigger, para siyang simple as nangyayari sa atin individually, but on a bigger scale naman ito, bansa laban sa bansa. That's what's hard eh. Oo Ganon. eh. And also, relating it to that, kaya kaya kumbaga ang puso talaga natin, we have to, how do you call this? Yung parang kailangan malinis talaga yung intention. You have to guard your Yes. heart. Oh, Guard your exactly. heart. You have to guard your heart. And also, yung takot. Oo. Yung takot na pwede kasing, minsan may pride eh. Yes. Minsan may pride. Hindi pa tayo nag-uusap pa. tungkol sa pride. I That's a big know. topic. Another topic to. Feeling ko another 2 hours to. Yes. We can go on and on Oo eh. about sa pride alone. But I wanna say na isa rin yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng inner war. Oo. Because of pride. Napakahirap ibaba ng pride. Totoo. Hindi ko alam. Ang mura lang naman ng pride na Yes. sabon. Bakit naman? Bakit yung pride ng tao ay napakataas? Ang taas, no? Diba? Mura Kapag lang. nasanay ka na mataas ang pride mo, mahirap na siya talagang ibaba. Unless na talagang you have to do some changes on yourself individually. Talagang magsa-self-reflect ka. Yes. Yun. And which is why sometimes parehas naman silang mahirap, no? But inner war is harder. For me, in my opinion, inner war is harder kasi dala-dala mo siya kahit saan ka pumunta. Oh, yeah. No? Tama. Oo, tapos sometimes yung mga laban na yun, hindi nakikita ng ibang tao, 'di ba? Minsan nga matutulog ka pa lang, start na yung anxiety mo.
Overthinking Uy, mo, no? minsan nga hindi ka nakakatulog because Dahil of doon. that eh. Oo. Kaya sana, and sa ating mga listeners and viewers, this is something na dapat i-address talaga natin. Yes. Like what I said a while ago, kailangan alam talaga natin yung dahilan kung bakit Oo. nangyayari to sa atin. Totoo. And maybe this is a reminder for all of us today, not just with our listeners, but for all of us here. Yeah. Para sa ating dalawa din, no? Mm-mm. Na hindi lang yung panlabas na sitwasyon yung kailangan nating harapin, but something that is happening inside us, no? Ganda. Kasi minsan, kahit maayos yung sitwasyon mo, panlabas, dala-dala natin yung epekto. Yung epekto niya, no? Mm-mm. So, yun. So, Napakaganda. healing starts with acknowledging both of them. Inner and outer. Yes. Ganon. At isa yan sa mga gusto nating pag-usapan Oo. dito sa ating topic. I'd like to ask actually our Sige, viewers, yeah. sa mga nakikinig ngayon, kung na-experience nyo na ba yung ganon na naapektuhan yung may sitwasyon sa labas pero naapektuhan yung something inside you. And kung paano nyo tinitignan yung sarili ninyo. Let us know in the comments. Oo, Oo, kasi please. parang that is very interesting topic, no? Mm-mm. Kung gaano karaming tao ang nakaka-experience nito. Yes, Mm. tama ka dyan. Something to think about. Mm-mm, 'di ba? Habang tayo ay haharanahin muli Ayan, palalamigin na naman. Yes, ng ating guest artist na si Kuya Sam. Pero bago dyan, sana po, kung hindi pa po kayo nakafollow sa atin pong social media account, sa ating Facebook page, that is Life Radio Manila on Facebook and Life Radio Philippines naman po sa YouTube. We also have a TikTok account and also sa atin pong mga listeners, kung gusto nyo pong makijoin sa amin pong conversation ngayong hapon na ito, pwede po kayong mag-stream sa ating mga social media platforms para po makakonect kayo. Kumbaga, Yes. connect with us, no, sa atin pong comment section Yes. down below. And also, we would like to take this opportunity. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na tayo sa ating mga viewers. May pag-uusapan pa po tayo Marami pa. mamaya. Oo. Yes, marami pa tayong pag-uusapan at kapupulutan pa ng aral sa atin pong topic for today. And also, sa ating mga viewers ngayon, maraming salamat po. Thank you so much Babalik, for tuning in. yes, babalik po tayo with a song from Eto na, our, papalamigin na naman. yes, from Kuya Sam. Dito lang po yan sa Musika Hapon. Musika hapon, kwento, kulitan, kantahan. Oh yeah! Hapon na! Good vibes na! Sabay tayo, aawit lang. Musika Hapon Special Edition. Every Tuesday and Thursday, 1 to 3 p.m. May kwentuhan, kantahan at kulitan. Perfect combo para sa masayang hapon. Don't miss it! Sabay-sabay tayong tumambay dito lamang sa Musika Hapon Special Edition. Here at Live Radio. Tatak, totoo. Eto na Ngayong- tayo. Yes, eto na. Mm-mm. We have been talking about outer and inner wars, and I guess our listeners right now baka sobrang bigat na sila ngayon. Oo. Tsaka minsan mapapaisip ka din talaga. Oo, eh, no? Oo. Mapapaisip ka din talaga. Siguro yung tanong ngayon, ang dami ng problemang nilatag natin ngayon, di ba? Ang daming yeah. mga labels ng problems na nilatag natin ngayon. Siguro ang question ngayon, kung lahat tayo ay may kanya-kanyang laban, paano nga ba natin to hinaharap in a healthy way? Healthy way is a keyword, no? Ganyan. Oh yes, maganda yung sinabi mong healthy Mm-mm. because sometimes meron tayong mga akala natin ito ang sagot, Oo. pero hindi, nakaka-create pa siya ng another Something more. Mm-mm. Oo, another inner war. Mm-mm. Kasi 'di ba madaling sabihin na laban lang, pero minsan hindi natin alam kung paano ba talaga, ano ba talaga yung ilalaban natin. Bakit tayo lalaban? Anong tama. paglalaban natin? Hindi ba? So, for me, one important step is aminin muna natin na may laban talaga. Yes.
Ganun. Kasi minsan instinct natin to deny eh. Mm-mm. Deny, hanggang sa mawala na lang siya at makalimutan mo siya. Or sabihin natin na okay lang tayo kahit minsan wala naman, hindi naman pala. Mm, 'Di ba? mm-mm. Oo. So, ayun, for me, that is one of this healthy way to deal with inner and outer wars. Kasi, famous line to, tsaka sa K-drama, it's okay not to be okay. Oh yeah, Diba? napanood ko yan. Oh, ganun siya. So, tingin mo, bakit kaya tayo nahihirapang aminin na may struggle tayo? Bakit kaya ganun? Well, I think just for me, for personal thought, would be because of pride. Pride, no? Mm-mm. Oo. Ang laki talaga ng bearing ng pride sa buhay ng Oo, tao. eh. Mm-mm. Kasi parang ang hirap mong aminin, 'di ba? Na mahina ka. Na mahina ka. Mm-mm. Parang napag-usapan natin to last week sa ating episode Oo. na ang hirap mong sabihin kung ano talaga yung nararamdaman mo. Totoo. That's why kapag tinanong kang kamusta ka, you're gonna say Default. okay lang. Okay Yeah, lang. Kahit na hindi naman talaga. Kasi it's a hard conversation to Oo, have Yung bakit hindi ka okay? Mm-mm. Hindi ba? So, Mm-mm. you cannot heal you can't heal what you refuse to recognize. Oh, 'Di ba? yeah, Kaya totoo. dapat i-recognize muna natin. Doon magsisimula. Acknowledge mo na may battle. Oo. Ako naman, ang gusto kong sabihin would be, we have to replace, yun nga, na-acknowledge na natin, we have to replace these bad habits with positive alternatives. Yes. For Naku, ang example- ganda niyan talaga. For example, sa akin, as an overthinker, I acknowledge first that I am an overthinker. Oo. And then I know for a fact na this is a bad habit that I do. Na hindi siya maganda sa utak natin. Alam mo ba, sabi kasi, ng utak natin, hindi sila nakaka-recognize ng fake scenarios. Oh. So you can trick your mind. Actually, Or your mind is tricking you. Yes, actually, hindi kayang isipin, hindi ma-identify ng mind natin kung ano ba talaga ang totoong nangyayari versus sa iniisip mo lang talaga. Say for example, kasi ang utak natin is survival mode lagi eh. Yes. So, for example, nag-isip ka, naku, baka iba yung kumbaga parang, naku, paano kaya kung matalo ako dito? Oh, Say, for example, sa nag-overthink ka. contest, nag-overthink. So, kapag sinabi na, naku, kapag hindi ko, baka talo ako dito sa contest na to, iisipin na agad ng utak mo, talo ka na. Oh, yes. And That's from correct. there, 'di ba? From there, hindi na kasi hindi na recognize ng utak mo kung ano ang totoong nangyayari sa iniisip mo lang. And Oo, that's sa the reason, reality, sa no? reality. And that's the reason why it's very important to be mindful kung paano tayo mag-isip, Yes. no? Oo. That's why we have to replace these bad habits with positive alternatives. Oo. Instead of overthinking, again, instead of overthinking, isipin mo na isipin mo lang naman yung malaki. bagay na, Mm-mm. oo eh. At Hindi naman siya saka, malaki. kung hindi mo na siya makontrol, ibig sabihin, Yes. Ang hindi- ganda talaga nun. hindi na siya para sa'yo. Ang ganda talaga nun. 'Di ba? Mm-mm. And, yeah, ikaw naman. Sa akin, siguro, the last thing that I would say is focus on the progress instead of perfection. Ayan, para sa mga perfectionist nating mga listeners dyan, alam ko marami, and I am guilty of being a perfectionist. Kasi feeling natin kailangan perfect lahat eh. Yeah. Pero, katulad ng binanggit natin kanina, every small step forward is still a step forward. Yes. Diba? Ganon. So, minsan ganon pala yung tunay na growth. Oo. Mm-mm. At ito, speaking of growth, I want to add na focus on growth and lessons from past experiences. Yes. Instead of thinking na, bakit ba nangyari sa akin to? Instead of maging ungrateful ka Oo. dahil na-experience mo yun, mas maganda na isipin mo, ano ba yung natutunan mo doon? Yes, kasi 'di ba experience is the best teacher. Oo. Kaya if you focus more on growth and lessons na nakuha mo from the past, you'll get to experience the positive. It will benefit you. Oo eh. Kung ano yung nakuha mo doon Yes. sa
past experience na yun. Yes. Alam mo Sarah, napakarami pa nating Oo. ways to win this type of inner wars that we Oo. have. Madami pa. Oo eh. But if you have few words, if you want to wrap it up, paano mo gustong sabihin sa ating mga ka-life kung paano ba ma-overcome ang inner and outer wars? Siguro, overall, you have to be kind to yourself and give yourself some grace to Wow. grow, to improve, to make mistakes, ganyan. Maging mabait ka sa sarili mo kasi sarili mo na yan. Walang ibang magiging mabait dyan kung hindi ikaw. Hindi ba? Totoo. Ang ganda niyan. Ang gusto ko namang i-share sa ating mga ka-life is, let's not fear failure. Yes. Because fear being in the exact same place next year as you are today. Oo, ang ganda For example, ngayon takot ka, pero hindi mo alam yung nangyari sa'yo ngayon. Nangyari sa'yo ngayon, in the future, magbe-benefit ka. Yes. Like what you said a Oo. while ago. Sa ating mga ka-life out there, I know that, or we might not know kung ano yung talagang nararanasan natin. Personally, ano pa ba? Career-wise, sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. But we want to let you know that everything is in the head. In the mind. Oh, in the head. It's all in the head. Kailangan ma-overcome natin ito Yes. by acknowledging and also practicing that type of Positive affirmation. positive ganyan. affirmation, journaling, 'di ba? Nauuso 'yan ngayon. Yes. So sa ating mga ka-life, we want to let you know, we hope actually that this podcast, that this topic that we Yes. have discussed today may help each Sana one of nakatulong you. sa inyo yung mga Oo. chikahan namin today. And sana sa ating mga ka-life, magkaroon din tayo, sabi mo nga, maging Kind to yourself. kind to Oo. yourself. Salamat po sa ating mga ka-life. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Musika hapon, kwento, kulitan, kantahan. Oh yeah! Hapon na! Good vibes na! Sabay tayo, aawit lang. Musika Hapon Special Edition. Every Tuesday and Thursday, 1 to 3 p.m. May kwentuhan, kantahan at kulitan. Perfect combo para sa masayang hapon. Don't miss it! Sabay-sabay tayong tumambay dito lamang sa Musika Hapon Special Edition. Here at Live Radio. Tatak, totoo. Nagbabalik po ang Musika Hapon! Again, musikandang hapon sa ating lahat, sa mga nakikinig sa atin, na nag-tune in sa Uy, atin from the start of yes. our conversation up until ngayon. Ang dami Grabe. nating napag-usapan. Yes, 2 hours na yon. 2 hours. Ang bilis talaga. Who would have thought na yun ang pinakamabilis na 2 hours for Yes. me. Sa ating mga ka-live na nakinig, sumuporta, nakis-tune in sa amin. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay, sa inyong pagtambay. Salamat. This is your new tambayan Oo, na. eh. Pagkatanghali. Pag-siesta. Yes, I wanna ask, what's your experience? Alam How's mo, the experience? Ang saya ng experience dito. Para lang tayong nagkukwentuhan. Well, Yes. that is our goal. It can be our next tambayan. Kaya para lang tayong nagkukwentuhan dito. Oo. Kaya it feels like your second home na. Ganyan. We actually treat our ka-life, no, as our friends. Yes. No, sana next time makasama natin sila live, no. Yung parang Sana, nandyan no? talaga May sila, mga no. audience sila dito. Oo, and then nakikipag-usap sila sa Oo. atin. But for the meantime, thank you so much Maraming for salamat joining po. us. Sa mga nagko-comment po, napakaraming salamat po sa inyo. Ang sabi po, no, ni Margie, sa ate Margie to. Hello, DJ Hello po. Rich and DJ Sarah. Pinakikinggan po kayo ng ating mga ka-live dito sa Southern Luzon through Oh. Live Radio Quezon. Maraming salamat po. Hello po. Maraming salamat po. Uy, alam mo, favorite ko sa Quezon?
ang pinagong. Ay, naku. Isa siyang usapang tinapay. pagkain. Naku, napakasarap. Pinagong. Sa mga lahat po dyan, maraming salamat po. Uy, we also wanna greet Presbyter Chody na nakikinig po. Congratulations po sa success ng Congratulations inyong po. fellowship Yes, last watching Sunday. from Isabela. Maraming Congratulations salamat po. po sa inyo. And And also, I'd ikaw. like to shout out our friends from the Middle East. Theodoc Saban, magandang hapon sa inyo. Those are our friends and sa Al-Ain lokal. Oh, wow. Hello and po. also Tandang Sora Youth and Marikina Youth. Oh, yay! Adult department. Yes! Yun. Uy, batiin ko na rin ang YPYA ng Marikina. Hello po sa inyo. And also, Attorney Bench sa amin pong advisor. Hello At sa inyo. kasama rin natin si Ate Marian, ang ating leader sa soprano. Very talented. Sinong leader mo sa Ate Ingrid ba Si yan? Ate Ingrid. Yes! Hello po, Ate Ingrid. Maraming salamat sa pag-tune in. Thank you for tuning Sa with bawat us. isa, maraming salamat po. Sana po, patuloy niyo po kaming suportahan. Next time, no, see you Our around. next episode would be on Thursday. Yes, Ayan, samahan niyo panibagong po ulit. chikahan po ulit. Samahan niyo po ulit ang isang napakagandang kwentuhan Yes. dito lamang po sa Musika Hapon. Marami pong salamat! Thank you po!